Paglamat ng Mangga ni Leon Lexi R. de la Cruz. Noong unang panahon sa probinsya ng Guimaras, mayroong isang kabig-habig-haning dalagang nagngangalang Mangya Mirikit. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang maganda. Si Mangya ay anak ng isang matapang at makapangyarihang datu na si Datu Balintuna Mirikit. Ang kahulugan naman ng kanyang pangalan ay laban. Sila ay nakatira sa isang barangay malapit sa ilog. Ang kanilang pangunahing kinabubuhayan ay pangingisda at pangangaso. Maraming naakit at nahuhulog para kay Mangya. Sino naman ang hindi magkakagusto sa dalagang maganda, mabait, matapang at matalino? Subalit, kahit maraming nagkakagusto sa kaakit-akit na dalaga, ayaw pa rin niyang magpakasal. Isang gabi, nagtungo si Datu Balintuna sa silid ng kanyang anak. Kumatok siya at nang buksan ng anak ay pumasok siya at umupo sa dulo ng kama. Nagtanong ang Datu, "Anak, kailan ka magpapakasal? Marami namang makikisig na mandirigma at mga anak ng kapwa Datu ang nagkakagusto sa iyo." Sumagot ang dalaga, "Ngunit ama, wala po akong nararamdaman para sa kanila." Huminto ng kaunti ang dalaga at sinabi, "At ama, kapag ako'y mag-aasawa, nais ko pong tunay ang aming pagmamahalan at hindi lamang dahil sa kapangyarihan." Tumango na lamang ang kanyang ama at lumabas na sa kanyang silid at nagtungo na sa sariling kwarto. Pagkaraan ng isang linggo, nakaupo si Mangya sa gilid ng ilog. Pinagmamasdan ang mga isda na lumalangoy-langoy. Noong araw na iyon, ang anak ng Datu ng kabilang barangay na si Prinsipe Banoy na ang pangalan ay nangangahulugang Agila, ay naroroon upang magbigay ng mga bulaklak, hayop at mga prutas bilang isang paraan ng panliligaw sa dalaga. Marami ring tao kasama ang prinsipe upang hakutin ang kanyang mga regalo at marami rin siyang kasamang mandirigma upang magpakitang gilas. Sa gitna ng ingay, mayroong nakapukaw sa atensyon ng dalaga, isang matupunong mandirigma na sa tatigi ng prinsipe. Ang binatang iyon ay nagngangalang Gayon. Tumayo si Mangya at nagtungo sa kinatatayuan ng mandirigma. Nang papalapit na siya ay napagkamalan ng prinsipe na siya ang pakay ng dalaga. Kaya agad siyang nagpakitang gilas at sinabi, "Oh, binibining Mangya, tapos ka na bang magbulag-bulagan at handa na ako'y iyong pansinin?" Ngunit hindi pa man natapos ang kanyang sinasabi at linagpasan lamang siya ng dalaga. Hinawakan ng dalaga ang kamay ng binatang mandirigma na si Gayon at hinila ito patungo sa ilalim ng puno. Hindi pinansin ni Mangya ang mga tingin na puno ng pagtataka dahil para sa kanya, walang saysay kung pabrablahin mo ang iniisip ng iba. "Paumanhin, binibining Mangya, ngunit bakit mo ako dinali dito? May nagawa ba akong pagkakamali?" Ang tanong ng binata. "Wala kang ginawang pagkakamali. Ninais ko lamang na ika'y aking makilala at makausap. Ako nga pala si Mangya, ikaw anong iyong pangalan?" Ang sabi ng dalaga. "Ako si Gayon. Ako ay isa sa mandirigma ni Prinsipe Banoy," ang sagot ng binatang makisig. Mabilis lumipas ang maghapong iyon sa dami ng pinagkwentuhan ng dalawa. Ngunit pagkalubog ng araw, kinailangan ng magpaalam ni Gayon dahil aalis na rin si Prinsipe Banoy. Kaya't nagpaalam na si Mangya at pinadala kay Gayon ang kanyang pulseras na gawa sa punong nara na may kaakit-akit na mga ukit. Namula ang mukha ni Gayon at nagpasalamat at katapos ay nagtungo na sa kanyang mga kasama. Simula noong araw na iyon, palihim na nagpupunta si Gayon upang bisitahin si Mangya. Palagi silang nagkikita sa ilalim ng puno o sa gilid ng ilog. Kanilang pinag-uusapan ang mga nangyayari sa kani-kanilang buhay araw-araw. Mabilis lumipas ang panahon
mas nagiging malapit si Mangya at Gayon sa isa't isa. Ngunit, isang araw, hindi sumulpot si Mangya. Naghintay ng matagal si Gayon. Ngunit, nang lumabas na ang mga mandirigma na nagbabantay, kinailangan na ni Gayon umalis. Samantala, kay Mangya, "Ama! Paano mo ito nagawa sa akin?" Ang iyak ng dalaga. Hindi siya humihinto sa kanyang paumanhin, Mangya, ang aking pinakamamahal na anak. Ngunit, kailangan natin ng pamilya ng malakas na pagsasama kay Datu Itim. At ang pinakamabilis at madaling paraan ay ikasal ka kay Prinsipe Banoy. Ngunit, Ama! Hindi ito patas! Hindi ko siya mahal! Ang sigaw ng dalaga. Hindi na lamang sumagot ang Datu at hindi tinignan ng kanyang anak. Sumagot si Prinsipe Banoy, "Huwag kang mag-alala, Mangya. Hindi kita pababayaan kapag ikay aking napangasawa. Aking ipapangako na ikay mamahalin ng walang hanggan." Ngunit, hindi tumigil sa pag-iyak si Mangya at nagtungo na lamang sa kanyang sariling silid. Sa sumunod na araw, pagsapit ng takip silim ay agad nang nagtungo si Mangya kung saan sila ay nagkikita ni Gayon. Nang makita ng dalaga si Gayon, ay agad niya itong niyakap. At sa sandaling iyon, parang bumagal at huminto ang mundo. Labis ang tuwa ni Gayon ng kanyang nayakap ang babaeng nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang paramdam sa kanyang dibdib. Ngunit nang mapansin ng dalaga ay umiyak, agad niya itong kinumusta. "Mangya, bakit ka umiiyak? Mayroon bang nasamang nangyari?" Sumagot ang dalaga, "Gayon, mahal na mahal kita." Habang umiiyak ang dalaga, sumagot ang binata, "Oh, anong masama dun? Mahal din naman kita, Mangya." Sinabi ng binata habang nakangiti. "Ngunit, ikakasal na ako, Gayon. Ayaw kong ikasal sa iba. Ikaw lang ang nais kong mapangasawa, Gayon. Ikaw lamang!" Ang sigaw ng dalaga. Sa sandaling iyon ay tuluyan ng gumiba ang mundo ni Gayon na para bang ito'y pinagpupunit-punit, itinapon sa nagliliyab na apoy, kinuha ang apo nito at itinapon sa dagat. Ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti at pakalmahin ang dalaga. "Huwag kang mag-alala, Mangya. Kakayanin natin itong dalawa," sinabi ni Gayon. Pinipigilan niyang umiyak. Ang mga sumunod na linggo ay naging malungkot para kay Gayon dahil si Mangya ay sa kasalukuyang naghahanda para sa kanyang kasal at walang panahon upang makipagkita sa kawawang Gayon. Ngunit isang araw, sumulpot si Mangya na nakapistida. Napakaganda ni Mangya na nagpatibok sa puso ni Gayon. "Anong iyong tingin sa aking bestida?" ang tanong ni Mangya. Sumagot ang binata, "Ika'y parang isang diyosa. Tunay na ako'y pinagpala upang ika'y aking maging kasintahan." Ang mukha ni Gayon ay namumula. "Napakaganda ng bestidang ito, Gayon," ang sabi ng dalaga, puno ng kasiyahan. "Ngunit, mas maganda ka, aking mahal," ang sabi ni Gayon. Dahil kay Gayon, ang mukha ng Mangya na dalaga ay kasing pula ng batong ruby. Tumawa na lamang ang dalaga at sinabi, "Oh, Gayon, ika'y manahimik na lamang. Ako'y iyong binubola na naman." Sabi ng dalaga, ang mukha ay namumula. "Sinong nagsabing ika'y aking binubola?" sabi ng binata. Nagtapos ang gabing iyon bilang isang alaalang kailanmay hindi makakalimutan. Nang dumating ang araw ng kasal, si Mangya ay mayroong nararamdamang mabigat sa kanyang dibdib na para bang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Nang siya'y lumakad na papunta sa altar, lahat ng mata ay nasa kanya. Ngunit walang sabi-sabi ay tinulak ni Mangya sa Prinsipe Banoy at tumakbo.
hinawakan ni Mangya ang kamay ni Gayon at sinama sa kanyang pagtakbo. "Huliin niyo ang aking anak at patayin ang binatang iyon!" ang sigaw ni Datu Balintuna. Nang makalabas na sa lugar ng kasalan, nagtanong ang binata, "Anong ginawa mo, Mangya?" ang sigaw ng binata habang tumatakbo kasama ang dalaga. Sumagot ang dalaga, "Ayaw kong ikasal sa taong hindi ko mahal," sabi ng dalaga habang tumatakbo kasama si Gayon. Nang makalayo na sila at naligaw na nila ang mga mandirigma, ay nagpahinga sila sa ilalim ng puno. Nagsalita ang binata, "Mangya, anong gagawin natin yan? Ako'y siguradong papatayin ng iyong ama." "Huwag kang mag-alala, kakayanin natin itong dalawa." Ito ang sinabi ni Gayon upang pakalmahin noon si Mangya. At ngayon, ito'y sinabi naman ni Mangya upang pakalmahin si Gayon. Ngunit hindi nagtagal at dumating na din ang mga naghahabol sa dalawa. "Mangya! Mangya!" ang sigaw ng binata. "Hindi! Mangya! Huwag kang pipikit! Nagmamakaawa na ako! Huwag mo akong iwan!" Ninitian siya ni Mangya. "Huwag kang umiyak, Gayon. Nandito pa ako." Ngunit unti-unti nang bumagal ang pulso ni Mangya hanggang ito'y tuluyan ng "Mangya! Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Mangya!" ang kanyang sigaw habang umiiyak. Ngunit siya ay pinana din ng mandirigma na parang isang taong walang pakiramdam. Sila'y namatay katabi ang taong kanilang pinakamamahal. Sa huli, naging magkasama na rin sila sa kabilang buhay. Lumipas ang mga araw at hindi tumigil ang pagbuhos ng ulan, na para bang ang langit ay nagluluksa sa kanilang pag-ibig na hindi nabigyan ng pagkakataon at itinakwil na lamang ng tadhana. Ang mga bangkay ng magkasintahan ay unti-unting nilamon ng lupa at nang lumipas ang mga buwan, may tumubong kakaibang puno sa pwestong iyon. Ang kakaibang puno. Tinawag nila itong mangga na nagmula sa pangalan nina Mangya at Gayon. Ang hugis puso nito ay isang paalala sa pag-ibig ni na Mangya at Gayon para sa isa't isa na kailanmay hindi ubas. Ang mangga. Aral. Katulad ng mangga, ang pag-ibig ay hindi lamang puro tamis, kundi ito'y mayroon din kaasiman. Maraming pagsubok ang dadating, ngunit ang pag-ibig ay pinapalago at pinatitibay ng panahon. Tulad ng isang puno ng mangga, kahit anumang bagyo ang dumating, kahit anumang kainit ng panahon, ito ay matititiling matatag. Ang pag-ibig, tulad ng mangga, ay hindi lamang puro tamis. Pwede ito ay maasim at kung minsan ito ay nabubulok. Pero laging tandaan, ang tunay na pag-ibig, kahit ano pang dumating, kahit gaano pa kahirap ang pagsubok na tatama sa inyo, basta sabay niyo itong haharapin, ang iyon ay walang laban sa tamis ng iyong pagmamahalan. Kahit hadlangan pa ng sino man o kanino man, tulad ng isang puno ng mangga, ito ay mananatiling matatag at lalo magiging matamis sa paglipas ng panahon. Ito, nagwawakas ang ating kwento. Ako nga po muli si Dion Lexie R. de la Cruz mula sa pangkat ng Joel sa baitang na ikapito. Maraming salamat po.